Parang boksingero. Pastor. Salamat sa worship team at salamat sa lahat ng mga tao na nandito today. Amen. Pakpakan natin si Lord. At this morning, kasama natin si Ate Rose. Kumusta po ang... okay lang. So, kumusta po kayo ngayong umaga? Para kayong mga tulala na nandito ba talaga yung isip ninyo or wala? Nandito naman. Oo. So, judgmental lang ako. Oo. Kasi parang kanina pa kayo, parang ang aking pakiramdam ay napakatahimik ng bawat isa. Amen? So, dahil sa ganyang atmosphere, hindi tayo pwede magbigay kaagad ng mensahe kasi baka hindi natin maintindihan. So, guluhin mo muna yung kapitbahay mo. Amen. So, pwede ba na yung mga taga dito, lumipat dito sa, yung mga taga Payatas pumunta sa Commonwealth? Pwede ba tayong tumawid and say good morning and welcome sa ating mga kapatid kay Lord? Praise. Maganda. Okay po. So, praise God. Ayan. So, medyo nabuhayan tayo ng konti. Amen. And siyempre, nandito rin si Casey Lynn. Casey. Yan. Palakpakan naman natin si Casey. Yan. Mahiyain kasi yan eh. Ang gusto niya, hindi siya napapansin. Hindi po pwedeng di ka pansinin. Tayo po'y manalangin. Holy Spirit, good morning and thank you for another Sunday, another week na aming na-survive dahil sinustain mo yung aming lakas. God, kung wala po kayo sa amin, tulad ng worship song kanina, Panginoon, asaan kaya kami kung hindi mo kami natagpuan? Or asaan kaya, ano kaya yung aming buhay kung wala ka sa buhay namin? Lord, maraming salamat because of your grace and because of your mercy and because of your love ay natagpuan mo kami, Panginoon. At masasabi namin, Lord, na napaka-saya ng buhay. Although ay mayroong mga challenges, pero alam namin, O God, na anumang mga challenges ng buhay ay kaya naming harapin nakasama ka. Dahil alam namin, O Diyos, na pagkasama ka namin, O God, ay meron kami laging comfort at meron kami laging guidance at meron kami laging lakas. Kaya, Panginoon, salamat. Today, another words ang aming pagsasamahan. Papakinggan para ito ay maging gabay namin at maging lakas sa susunod na linggo na kailangan naming harapin. We are blessed, O God, dahil every Sunday meron kang mensahe para sa amin. Help us, Lord, to understand your heart and to understand your message, Lord God, sa pamamagitan ng aming spirit. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin uli si Lord ng mas malakas. Sa yung palakpak para kay Lord yan. Amen. Thank you, worship team. Pagdating kay Lord, laging the best dapat. Tulad sa worship kanina, di ba? Ibibigay natin yung ating best kasi naging best naman din ang ginawa ni Jesus Christ for us. Hallelujah. John chapter 6, yan ang focus ng ating mensahe this morning. Or sa Filipino ay Juan. Oo, di ba? So Juan. Pero sa English ay John. So John chapter 6.
Sa John chapter 6, merong mga pangyayari na hindi talaga po pwedeng hindi mo bigyan ng pansin. Kasi matitinding mga miracles ang ginawa ni Jesus Christ dito sa John chapter 6. Unang-una na dyan, yung kanyang ginawa ay yung sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda ay napakain niya yung 5,000 men. Ang binilang lang yung mga lalaki pero hindi binilang yung asawa. Hindi na binilang yung anak. So, more or less ay mga nasa mga nasa 12,000. Amen? Mga nasa 12,000 or less than 12,000. So, hindi nila binanggit yung total ng mga tao, yung bilang ng mga tao noong time na yon, kaya nag-focus lang sila doon sa men. So, 5,000 men ay napakain sa pamamagitan ng 5 loaves and 2 fish. Oh, grabe yun Ibang klase yun, amen. Kasi bibili tayo ng 2 kilong galunggong, 5 lang tayong kakain, kulang pa. Amen? So, medyo matindi yung ginawa ni Jesus Christ na miracles. Then, pangalawang miracles na very significant is yung nag-walk si Jesus Christ sa water. Diyan din kasi natin makikita sa John chapter 6. And alam naman natin na yung ginawa ni Jesus Christ ay hindi ito pwedeng isupport ng science. Medyo kakaiba Amen? Oo. So, kung gravity yung pag-uusapan, hindi talaga support ng science yung ginawa ni Jesus Christ. Tanging si Jesus lang ang nakagawa nun, although nagawa din ni Peter, pero alam naman natin na talagang si Jesus Christ ang kauna-unahang tao na nakagawa na siya ay nakapag-walk on water. Amen? Oo. So dahil doon ay ang daming taong sumusunod sa Kanya. Dahil doon sa napakatitinding miracles na ginagawa ni Jesus Christ, ay ang daming taong sumusunod sa Kanya. Then isang araw, ay itong si Jesus Christ ay tumawid sa isang lugar, then kung saan nandun yung kanyang mga disciples. Then yung mga tao, lagi siyang hinahanap, lagi siyang sinusundan. So, yung mga tao, napansin nila, wala dito si Jesus Christ. Wala din dito yung mga disciples. Pag binasa niyo po yung buong chapter 6, wala dito si Jesus Christ. Wala din yung mga disciples. So ang ginawa ng mga tao, may nakita silang bangka. Sumakay din sila sa bangka, sinundan nila kung nasaan si Jesus Christ. Oo. Kung nasaan si Jesus Christ, sunod ng sunod yung mga tao dahil nga nagulat sila na mayroong isang Diyos o mayroong isang tao kasi hindi nila nire-recognize si Jesus Christ as God that time, na mayroong isang tao na pwedeng magpakain ng ganong kadaming tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at ng 2 isda. So lahat ng tao amazed na amazed, lahat ng tao talaga ay gulat na gulat sa pangyayaring ito. Kaya ang kanilang naging attitude ay kung nasaan si Jesus, ay sundan nila ng sundan. Okay, so binigay ko na sa inyo yung background. Ngayon basahin natin yung key verse. Ito po yung key verse at ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Jesus Christ, the Bread of Life. Jesus Christ, the Bread of Life. Sabi po ni Jesus Christ dun sa John 6:35. So alam nyo na po yung background Alam nyo na yung background. Sabi ni Jesus Christ sa John 6:35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again.
Whoever believes in me will never be thirsty. Okay. So, kung bakit ito sinabi ni Jesus Christ, kasi yung tao na sumusunod sa Kanya ay nahahati ang kanilang isipan. Hati yung kanilang understanding, hati yung kanilang paniniwala. Some of them, kung bakit sila sunod ng sunod kay Lord, kasi after lang sila doon sa mga miracles na ginagawa ni Lord. But some of them ay sumasama naman talaga kay Lord. Wala silang magawa kasi sila ay mga disciple. Yung 12 disciples, dahil sila ay tinawag ni Jesus Christ, wala silang magawa. So sunod sila ng sunod kay Lord kasi sila ay tinaguriang disciple. But most of the people, those time, ay sumasama kay Jesus Christ, sumusunod kay Jesus Christ kung nasaan sila, hindi dahil sa gusto nila si Jesus Christ. Hindi dahil sa mayroon silang relationship kay Jesus Christ. Hindi nang dahil sa naniniwala silang si Jesus ay Diyos. Kung bakit sumusunod sila? Kasi gusto nilang mapakain sa oras na sila ay nagugutom. Gusto nila yung miracles, gusto nila yung gusto nila yung ginagawa ng mga miracles, pero hindi nila gusto yung gumagawa ng miracle. Magkaiba po kasi yon. Amen. So itong mga taong ito, gustong-gusto nila yung mga miracles, pero hindi nila gusto or hindi nila pinaniniwalaan yung gumagawa ng miracle. Kaya sabi ni Jesus Christ, alam nyo people of God, pag binasa nyo itong John chapter 6, bandang dulo ng chapter na ito, dito nagkaroon ng matinding confusion yung mga tao. Bakit? Dahil na-discern ni Jesus Christ kung ano yung rason ng pagsunod ng maraming tao sa Kanya. Nag-preach si Jesus Christ sa kanila. Ang sabi niya, hindi ko na lang binanggit dito kasi nga anhahaba yung ating outline. So, sabi ni Jesus Christ, ako ang aking katawan ang tinapay. Kainin ninyo, sabi ni Jesus Christ, sa latter part ng chapter 6, kainin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. Nung narinig nila ito, nagkaroon ng murmuring, nagkaroon ng division yung mga tao. At sinabi ng mga tao, hindi ko kakayanin yung tinuro na yon. Yung narinig ko ngayon na sinabi niya, hindi tanggap yan. Ano? Anong gusto niyang mangyari? Anong sinasabi niya? Sabi ng mga tao, anong sinasabi niya? Na kainin natin ang kanyang katawan. Ano sinasabi niya? Na inumin natin ang kanyang dugo. And because of that, yung tao na maraming sumusunod sa kanya, hindi lamang nahati, kundi na triple, quadruple, kung ano-ano pa, ang ibig kong sabihin ay nagtikwasan. Ibig sabihin, okay, kaya mong kumain ang katawan ng tao. O, ikaw matira dito. Bahala ka sa buhay mo. Uwi na ako. Sabi nung iba, hindi ko kayang inumin dugo niyan. Tara na, punta na tayo doon. So, nagkanya-kanya na sila. Ang naiwan yung mga disciples, wala silang magawa eh. Tama? Ang naiwan yung mga disciples. Yung mga disciples, bigla sila nagtinginan. Ano, kaya mo? Kaya mo yung tinuturo niya. Sabi ng ibang disciples, mabigat yun bro. Sino ba to? Bakit papainom sa atin ng dugo? Kaya ibinaling uli ni Lord yung kanyang attention kay Peter. O, ikaw Peter. O, Peter, nagsialisa na lahat.
Wala na. Wala nang tao. Peter, alis ka na rin ba? Iiwan mo rin ba ako? Sabi ni Peter, tatagpuan ko na yung buhay. Ba't pa ako aalis? Wow, ang galing. Palakpakan nga natin si Lord sa bagay na yan. Iba talaga si Pedro, no? Iba talaga si Pedro. So nagkaroon ng confusion, yung matinding confusion dun sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kasi tingnan niyo po, balikan natin yung verse 35. Sabi ni Jesus Christ, Whoever comes to me will never be hungry again. Ang sino man na lumapit sa akin ay hindi na muling magugutom. Amen, sabi ni Jesus Christ. Pero yung pangalawang sabi niya, whoever, hindi na comes ang ginamit, yung pangalawa. Ang sabi niya sa pangalawa, whoever believes. Amen? Yung una ay, whoever comes to me, yung lumapit sa akin, hindi na siya muling magugutom. Pero yung pangalawa, whoever believes in me, ay hindi na siya muling mauuhaw. Oh, kumpleto recados. Amen? Ang sinong lumapit kay Jesus, ay hindi na muling magugutom. Pero ang sino mang maniwala sa Kanya ay hindi na muling mauuhaw. Amen? Ang ganda. So, then, pinakilala uli ni Jesus Christ. John 6:35, anong sabi doon? Anong sabi doon ni Jesus Christ? Inintroduce niya yung kanyang sarili nang sabi niya ay, Jesus replied, I am the bread of life. I am the bread of life. Sabi sa John 6:35. Then, John 6:51. John 6:51. Anong sabi doon? I am the living bread. Oh, kanina, I am the bread of life. Ngayon, I am the living bread. Amen? Ako ang tinapay ng buhay, ngayon ako ang buhay na tinapay. Amen? And then, pagdating sa John 6:33, sundan nyo lamang po, pagdating sa John 6:33, anong sabi niya? The true bread of God. Sinabi kasi, kung bakit ito sinabi ni Jesus Christ, kasi yung mga taong sumusunod sa Kanya, pinagmamalaki nila. Sabi niya, sabi ng mga tao, pag binasa niyo yung buong chapter, sabi ng mga tao, alam niyo, yung aming mga ninuno, nakakain sila ng tinapay. Pinakain sila ng tinapay ni Moses. Nung habang nandun sila sa disyerto, pinagmamalaki nila si Moses. Oo. Tapos sabi ni Jesus Christ, hindi si Moses ang nagpakain sa inyong mga ninuno ng tinapay sa disyerto. Dahil ang aking ama ang nagpakain ng tinapay sa kanila. Ang tinutukoy is the manna, yung tinapay na manna doon sa disyerto. So, yung tinapay na tinatawag na manna sa Old Testament na tinanggap ng mga ninuno ng mga Israelites ay wala pong ibang tinutukoy yon kundi the living bread, the true living bread at the bread of life and the true bread of God na walang iba kundi si Jesus Christ pagdating sa New Testament. Palakpakan natin si Lord for that. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng kumain ng tinapay na yon, namatay sila. Bakit? Kasi ang gustong ipakita doon ni Jesus Christ, yung tinapay na yon ay ordinaryong tinapay yon para lamang maibsan o matugunan yung gutom ng isang tao. Pero ang sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. I am the living bread, the true bread of God. Ang sinumang kumain
ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay hindi na muling mamamatay. Pero nagkaroon ng confusion kasi akala nila ay literal na kakainin si Jesus Christ. Pero ang nais lang ipaunawa doon ni Jesus Christ ay yung kanyang katawan na bread of life ay kailangan tanggapin. Kasi ang tinapay, para mapakinabangan mo, kahit may tinapay kang nakikita or inaalok sa'yo, hanggat hindi mo ina-accept yung tinapay, ay hindi siya makakapagbigay sa'yo ng kabusugan. Hindi ka mabubusog sa titig lang. Amen po ba? Hindi ka mabubusog sa pagtingin lang sa tinapay. Yung sinasabi ni Jesus Christ na inumin ninyo ang aking dugo, hindi literal na inumin ang kanyang dugo. Anong ibig sabihin? Yung kanyang dugo ay tanggapin yung na-accomplish ng blood na mangyayari pa lang pagdating sa crucifixion. Amen po ba? Kasi kung hindi tanggapin yung blood, hindi tanggapin yung katawan, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary, ang lahat ng mga tao ay mananatili sila na busog sila physically, pero gutom sila spiritually. Amen. So, magkaiba kasi yon. Iba yung naiintindihan ng tao, iba din yung pinapaunawa ni Jesus Christ for that. Pero alam naman natin na si Jesus Christ, nadidiscern niya ang tao. Alam ni Jesus Christ kung ang tao ay lumalapit sa Kanya ng totoo na gusto siya, pinaniniwalaan siya o tinatanggap siya. Because those people, ang tinatanggap lang nila talaga ay yung mga miracles. Hindi talaga yung tao. Amen. Palampakan natin si Lord for that. So, what did Jesus mean when He said, I am the bread of life? So ito magiging focus ng ating message today. Ano bang ibig sabihin ni Lord nung sinabi niya sa mga tao na, I am the bread of life. I am the living bread. I am the true bread of God. Amen? Ano bang ibig niyang sabihin? Number one, napakahalaga dito yung to believe in Jesus, the one whom God has sent. John 6:29. Nung sinabi ni Jesus Christ sa mga tao, yung mga binanggit ko sa inyo kanina, yung ibang tao na-curious. Yung ibang tao nagtanong. Ito yung tanong, nagtanong sila, anong gagawin namin? Ang sagot ni Jesus Christ nasa John 6:29. Ito po yung sagot ni Jesus Christ sa 29. Jesus told them, this is the only, sabihin mo nga only, this is the only work God wants from you. Sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Sabi ni Jesus Christ, isa lang naman ang gusto ng Diyos sa inyo eh. Isa lang naman ang trabaho ang kailangan, isa lang naman ang dapat niyong gawin, isa lang naman dapat ang maging response ninyo. This is the only work God wants from you. Ano yun? Believe in the one He has sent. Isa lang naman talaga ang gusto ng Diyos Ama, ng God the Father, sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Ang paniwalaan, yung ipinadala sa atin, na walang iba kundi si Jesus Christ. Bonus na lang yung mga miracles. In people of God, ang maraming tao ngayon, mapapansin po natin, ang daming tao, especially sa ating bansa, ang daming mga tao na pag tiningnan mo, napakalapit nila sa Diyos. Amen? Pero pwede kang ma-deceive sa bagay na yon, people of God. Maraming mga tao sa Pilipinas na bukang bibig ang Diyos. Amen? Yung madapa nga, minsan Diyos pa yung tinatawag. Di ba? O kaya nga, mapadaan lang na itim na pusa, anong siya? Jesus marusip, di ba? Mga ganon.
O yung mga taga Bicol, mga Bisaya, mana, di ba? Jesus Marosep, yun ang sinasabi nila. Si Jesus at si Joseph, si Maria pinagsama-sama na. Di ba? Oo. So, sa Pilipinas, ang daming taong pag tiningnan mo, so religious, pero hindi talaga nila totoong tinatanggap si Lord. And people of God, kapag hindi tayo nag-ingat doon, kawawa tayo pagdating ng huling araw. Kasi madideceive tayo. Hindi porke lumabas sa bibig mo yung Diyos, hindi porke naniniwala kang may Diyos, ibig sabihin ay tinanggap mo na ang Diyos. Amen. So si Lord, ang nais niya ay, isa lang naman ang trabaho ng tao sa mundo. Ang paniwalaan mo, yung pinadala sa atin ng Diyos Ama. Bakit kailangan nating paniwalaan si Jesus? Because Jesus Christ is the only God na nagkatawang tao. Wala na pong iba. Amen po ba? Siya lang kasi ang Diyos na nagkatawang tao. At si Jesus lang ang Diyos na ibinigay para sa tao. At si Jesus lang ang Diyos na ikaliligtas ng bawat sangkatauhan sa mundong ito. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. Kaya malaking issue to, people of God. Malaking usapin ito sa church. Kasi most of churches today, napansin ko lang, na-observe ko lang, most of the churches today, ang mga mensahe more on encouragement. Yung magpatuloy, more on encouragement. Ibig sabihin yung para bagang ang mensahe ngayon na tanggap ng society, tanggap ng tao, ay mga mensahe na makapag-encourage sa kanila. Pero people of God, yung ma-encourage ka, pero mali yung foundation mo, at hindi mo talaga tinanggap ang Diyos na totoo na si Jesus. Kahit lagi kang nai-encourage everyday ng Word of God, pero walang acceptance, walang believing, useless yun. Amen. Useless yun, people of God. Kaya ang purpose ng gospel ay kailangang ma-preach, hindi para ma-encourage lang yung congregation magpatuloy, kundi para mailagay sa kanila yung tamang foundation ng kanilang pananampalataya. People of God, si Jesus, si Jesus, si Jesus. Si Jesus ang susi. Si Jesus ang katugunan ng lahat. Kaya nga sinabing, pag kayo ay lumapit sa akin, kayo ay di na magugutom. Kapag ako ay pinaniwalaan ninyo, hindi na kayo mauuhaw. Bakit? Ibig sabihin, sa kabuuhan ng buhay ng tao, kung walang Jesus, useless ang mabuhay sa mundong ito. Amen. Useless. Useless, people of God, ang mabuhay sa mundong ito without Jesus. Si Jesus ang value ng buhay natin. Si Jesus ang lahat-lahat sa buhay natin. Amen po ba? Then, John 6:2. Anong sabi doon? Mayroon daw na crowd na sumasama sa kanya. Sabi doon, crowd kept following him wherever he went. Because, ano sabi ko kanina? Because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Pero hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Number 2, anong ibig sabihin ni Jesus Christ nung sinabi niyang, I am the bread of life? Number 2, that we need to seek eternal life. Jesus gives us than so concerned about perishable things like food. Sabi ni Jesus Christ sa John 26. Sa John 27. Sabi doon sa John 27, same chapter. But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For
God the Father has given me the seal of His approval. Sabi ni Jesus Christ, masyado kayong concern sa mga bagay na nasisira tulad ng pagkain. Bagkus, ang sabi ni Jesus Christ, mas dapat bigpaglaanan ninyo ng oras na isik yung eternal life kaysa sa mga bagay na nasisira at sa mga bagay na panandalian lamang tulad ng pagkain. Kasi nga, parang rebuke na rin to ni Jesus Christ sa kanila eh. Kasi sunod sila ng sunod kay Jesus Christ kasi siguro nagbulong-bulungan yung mga magkukumpare kasi puro lalaki ang binanggit. Sabi niya, pare, ang hirap maghanap buhay para pagkain sa ating mga anak. O dalhin na lang natin yung mga anak. Kung nasaan si Jesus, punta na tayo doon. Total, 5 tinapay, padamihin niya. O di ba? O, lahat na, ibigay sa atin, mapakain na tayo. Pag uwi natin sa bahay, wala na tayong gagawin, hindi na tayo magluluto. Sabi ni Jesus Christ, masyado kayong and people of God, ano yung connection nito, yung number 2, sa panahon natin ngayon? Tanungin ko kayo, mga anak, pare-parehas tayo, kasama ako. Di ba naman, every day of our life, ang lagi naman talaga nating concern pagkain. Amen ba? Di ba? Yun naman talaga ang concern natin. Ba't ako magtatrabaho? Para may pagkain. Tama? Tayong mga tao, takot na takot tayo magutom. Sino yung mga kalahi ko na takot magutom? Sino sa inyo yung kalahi ko na kapag ka nagugutom, umiinit ang ulo? Nako, ako, isa sa kahinaan ko yon. Pag nagutom ako, umiinit na yung ulo ko. Kaya kailangan makakain ka agad. Kaya sinabi, tama talaga yung Bible. Sabi ng Biblia, masyado kayong yung worries of life. Di ba sabi sa Matthew chapter 6, ano yung worries of life? Yung worries ng mga tao sa mundo ngayon, laging may connection sa pagkain. Laging connected sa Sa isusuot. Connected sa iinumin, sa kakainin, sa mga material. Sabi ni Jesus Christ, masyado kayong attached sa mga material na bagay. Nauubos na ang oras ninyo. Nauubos na ang lakas ninyo sa kakaipon ng mga material na bagay. Pero napapabayaan ninyo ang totoong pinakamahalaga sa buhay, ang pagkakaroon ng eternal life. Amen? Amen? Isang illustration nung nakaraang taon niya, nakaraang November, nakaraang taon. Di ba si Kuya Man, kinuha na ni Lord, si Kuya Mandy. Yung si Kuya Man, ay dahil meron siyang mga gamit na, hindi yun madamot, mabait yun si Kuya Man. Pero si Kuya Man, meron siyang mga gamit na hindi mo pwedeng galawin. Meron siyang gamit na pwedeng ipahiram, pero may gamit siya na kanya lang. At huwag mong gagalawin kasi pag ginalaw mo, maiinis siya. Namatay. Sabihin mo sa katabi mo, namatay. Nung namatay, ito na. Nung namatay, anong gagawin ko? Sabi ko kay Jay, panahon na akyatin na natin yung room ni Kuya Man. Tapos, yun na. Liligpit, itapon ang mga dapat itapon, at ilagay sa isang tabi yung mga pwede pang magamit. Habang nandun kami sa pagliligpit, grabe yung revelation ni Lord. Kaya si Lord talaga grabe. Sa bawat pangyayari sa buhay mo, may mensahe lagi. Habang nagliligpit ako, bigla akong napatigil kasi grabe yung message ni Lord. Very strong yung message niya. Na sinasabi ng Lord na, Al, ganyan lang ang buhay. Yung mga gamit mo na ayaw mong ipagamit,
Isang araw ay hindi mo na, wala na sa iyong mga kamay ang kontrol. Amen? Wala na sa iyong mga kamay. Lalo na sa Pilipinas, di ba, tayo mga Pilipino, meron tayong ugali na, itong mga platong ito, regalo ito nung kasal namin. Ako, ng lolo ninyo, di ba? Iligpit ito, iligpit. Itong mga kumot na ito, huwag gamitin yan. Pambisita lang yung kumot na yan. Ito, itago ito. Itong mga alahas ko, itago ito. Kailan gagamitin? Saka na yan. Tama si Solomon. I-enjoy mo yung life. Work and enjoy your life. Eat and enjoy your life. Enjoy everything. Lahat ng nasa sayo, gamitin mo. Kasi isang araw, hindi mo na yan gamit. Gamit na ng iba. Yung kawali ni Kuya Man, gamit na namin. Yung mga kutsara na tinatago-tago ni Kuya Man, kami na gumagamit. Hindi. Alam mo naman, ilagay yun sa kabaong. Kahit ilagay sa kabaong yun, hindi na makaahon yung kamay niya para magluto. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo lahat. Oo. Kakatago. Yung iba sobrang tipid. Yung iba sobrang tipid. Sobrang tipid. Yung trabaho, tipid. Magtipid tayo. Tapos yung pagkain, ito lang. Tigi-isang hiwa. Hindi pwede magdalawa. Tigi-isang hiwa lang. Sobrang kakatipid na tigok. Wala na. Kaya sabi ni Jesus Christ, masyado niyong inuubos yung energy nyo kakasunod sa akin dahil ang gusto nyo lang, mapakain kayo. Grabe kayo, sabi ni Jesus Christ. Ang focus nyo lang, yung mga bagay na nasisira, yung mga bagay na nawawala, yung mga bagay na nauubos. Sabi ni Jesus Christ, mag-spend kayo ng time to seek the eternal life kasi yun ay pang forever yon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa bagay na yon. So, ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay tao, mayaman ka, binibless ka ni Lord materially, binibless ka ni Lord sa lahat ng mga kailangan mo. Pasalamat ka kay Lord. Pasalamat ka kay Lord. Pero dapat yung mga bagay na yan ay para lang i-enjoy at hindi dapat maging wall, maging hadlang para ikaw ay hindi na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen po ba? May natututunan ba today? Yes. Number 3, anong ibig sabihin nung sinabi na I am the bread of life? We are never rejected when we come to Jesus. Yun naman ang mahalaga kay Lord. Amen? Ang napakasarap kay Lord, hindi ka marireject pag lumalapit ka sa Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, sino ang lumapit sa akin? Hindi ka na muling magugutom. Bakit? Kasi hindi ka i-reject. Hindi ka tatanggihan. Amen po ba? Lahat ng lumalapit kay Lord, kahit anong kasalanan ang nagawa mo, kahit gaano kalaki ang kasalanang nagawa mo, kahit gaano kadumi ang buhay mo before, once na lumapit ka kay Lord, walang rejection. Dahil si Lord ay walang tinatangi, at si Lord walang pinipili, at si Lord ay nagkatawang tao para sa mga taong makasalanan katulad natin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kay Lord mo lang matatagpuan ang lahat. Kaya tayo mga tao, huwag dapat tayo yung mga nagiging wall sa mga tao para mapalapit kay Lord. Amen? Oo. Ganito ka pala, huwag ka na magsimba. Ganito ka pala, ang sama mo talaga, huwag ka nang lumapit kay Lord. Huwag ganon. Pag the more na nalaman mo na ang tao ay grabe yung kanyang nagagawang kasalanan, mas lalo mong dalhin kay Lord.
Hallelujah. Sapagkat ang kailangan natin sa buhay na ito ay si Lord. Amen. John 6:37, however, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them. Sabi ni Jesus Christ. 38, verse 38, for I have come down from heaven to do the will of God, who sent me, not to do my own will. And John 6:39, and this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me, but that I should raise them up at the last day. Kaya tama si Paul. Kay Lord, kay Jesus, kapag naniniwala ka kay Jesus, pag lumalapit ka kay Jesus, mamatay ka, okay lang. Basta namatay ka, nakasama mo si Jesus. Namatay ka, na mayroon kang relasyon kay Jesus. Bakit? Because in the last day, bubuhayin ka pa rin ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang mamatay at ang mabuhay kay Lord ay talagang totoong kapakinabangan. People of God, huwag tayo masyadong ma-in love sa mga magagandang bagay na ino-offer ng mundong ito. Tanggapin natin lahat yan kung binibigayan ni Lord sa atin. I-enjoy natin yan kung binibigayan ni Lord sa atin. At lahat yan ay dapat maging pagpapala sa atin at pagpapala sa iba. Isang interview ang napanood ko kay Singson, ang isa sa pinakamayaman bandang norte. Diba? Ang ganda ng kanyang sinabi. Sabi niya, grabe ang yaman mo. Biruin mo yung kanyang yung poste ng kanyang bahay ay LV. Ano ibig sabihin? May gold. Poste ng bahay, may gold. Pag akin yun, kitkiting ko na lahat yun, dikdikin ka. Hindi, biro lang. Di ba, biruin mo, may gold, yung poste ng bahay. Tapos sabi ni Singson, ako, kahit nasa ibang bansa ako, wala akong problema sa aking kwarto. Bakit? Kahit nasaan siyang bansa, kaya niyang buksan ang kanyang room at kaya niyang ilock ang kanyang room. Dahil nasa kanya, nasa remote niya, hawak niya kahit saang bansa siya. Ang galing. Pero sabi niya, ano ba ang purpose? Sabi niya, ang purpose ng pinagyaman ka ay para i-share mo ang kayamanan mo sa iba. Paano daw magiging mayaman pa ang mayaman? Dapat walang kadamutan sa iyo. Kung binibless ka ni Lord, i-share mo yung blessing. Hallelujah. Amen? At yun pala ang layunin kung bakit binibless tayo ni Lord. Amen, people of God? Panghuli, number 4, we will live as we make Jesus as the daily food for our soul. The daily food of our soul. 6:35, balikan ko yung key verse. Anong sabi doon? Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Hallelujah. Araw-araw, ang lagi nating concern, all people, ang lagi nating concern every day ay pagkain at inumin. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang food at the same time yung drinks. Hindi mo pwedeng ihiwalay yon. Bakit? 80% of our body ay water. Para ang ating katawan ay manatiling malakas everyday, kailangan mo ng sapat na nutrients. At para mayroon kang sapat na nutrients, dapat may sapat kang food. Amen? So every day, yung katawan mo ay nagdi-demand ng nutrients. Every day, ang katawan mo ay nagdi-demand ng water.
Either sa dalawa ang magkulang, magkakaproblema ka. Amen? Kain ka ng kain, hindi ka umiinom ng tubig, malaking problema yan. Inom ka ng inom ng tubig, hindi ka kumakain, magkakaproblema ka pa rin. Anong ibig sabihin? Kaya ginamit ni Jesus Christ na illustration. Ako ay katulad ng pagkain at ng tubig. Hindi kayo pwedeng mabuhay araw-araw na wala ako sa inyo. Amen? Hindi kayo pwedeng mabuhay na wala ako sa inyo. Amen? Parang ang lungkot ninyo. Hallelujah. Amen po ba? I am the bread of life. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. I am the living bread. Hallelujah. Ako ang tinapay ng buhay. At ako ay buhay na tinapay. At ako ang tinapay na mula sa Diyos. Ako ang tinapay na mula sa Diyos. Hallelujah. Kaya people of God, dapat pala everyday, kung sinisik natin lagi ang ating pagkain, ganun din dapat ang pagsisik natin kay Lord everyday. Paggising natin sa umaga, laging kauhawan ang Diyos. Paggising natin sa umaga, laging magutom sa salita at sa presensya ng Diyos. Amen? Kahit nga minsan, yung tiyan mo nag-aano na yung may mga sound na, yung gumaganon na. Pero once na nag-pray ka at nag-worship ka, amen, nakakaramdam tayo ng kabusugan. Kahit sa physical, yes. Hindi lang sa spiritual, but even sa physical, hindi lamang sa physical, but even in spiritual life, people of God, na i-experience natin yun. John 6:26, Jesus replied, I tell you the truth, you want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs. Pero hindi tayo yon. Tayo, naintindihan natin. Amen? John 6:27, but don't be so concerned about the perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of God, that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Jesus Christ, si Jesus, sapat na. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Si Jesus ang kailangan ko everyday. Tulad ng tinapay, tulad ng tubig. Without Jesus in my life, there's no satisfaction. There's no satisfaction without Jesus. People of God, alam natin yon. Nung hindi pa natin totoong natatagpuan si Jesus sa buhay natin, mayroon ka ng lahat, pero may kulang pa din. Amen po ba? Mag-a-agree po ba kayo doon, mga tatay at mga nanay? Yes. Naranasan naman natin ang kasapatan. Naranasan naman natin ang magkaroon na. Nasa kamay na naman natin ang mga bagay na kailangan natin everyday. Pero kung wala si Jesus sa buhay natin, laging ang pakiramdam natin ay may kulang. May kulang. Amen? Hallelujah. There's no satisfaction. There's no contentment in life without Jesus in us. Come on, let's worship the Lord. Father God, we love you so much. Thank you for your word. Today, pwede bang muli, dalawang bagay lang ang kailangan mo na gawin today habang tayo ay nag-worship kay Lord. Ang muli ay maramdaman yung gutom ng kinagugutuman mo
at uhaw ng kinauuhawan mo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Pwede ba today, yun ang maging desire natin? Lord, gusto kong maramdaman uli yung ganong pakiramdam na yung sabik na sabik ako sa'yo. Yung grabe yung aking desire sa'yo. Yung maramdaman ni Lord na nagkikrave ka kay Lord. Di ba minsan kapag mayroong pagkain na talagang, yung gustong-gusto nating makain, gustong-gusto nating matikman, lumalabas tayo, naghahanap tayo ng paraan. Or minsan, kahit mahal, nagpapadeliver tayo. Kasi grabe talaga. Gusto ko yon. Naalaala ko yung lasa nun. The best para sa aking panglasa yon. And then, pag natikman natin yung food na yon, grabe, nagiging masaya tayo. Nasa-satisfy tayo. Nakakaramdam tayo ng contentment. Nagiging masaya tayo. Kasi muli, natikman natin yung pagkain na yon. But today, hindi literal food. Hindi literal na drinks. Kundi presence ni Lord. Today, Lord, ibalik mo muli sa puso ko. Naggrabe yung pagkauhaw ko sa'yo. Lord, kung nasaan ako today, all the things na mayroon na ako today, yan ay bunga ng miracles. Kung bakit healthy ka today, wala kang karamdaman, Himalaya ni Lord. Dahil sinusustain ni Lord ang iyong lakas. Maraming mga tao na gustong sirain ka, gusto kang patayin o gusto kang sirain, pero hindi yun mangyari. Bakit? Because mayroong Diyos na nagpuprotect sa'yo. Bakit yung pamilya mo hanggang ngayon buo, yung marriage mo buo, hindi nang dahil sa katapatan mo, o hindi dahil sa wala kang nagawang mali, kundi nang dahil sa grasya ng Diyos. Everything you have today, dahil sa miracles ni Lord. Pero today, hilingin mo uli kay Lord, Lord, salamat sa mga bagay na yon. Pero ang maibibigay sa akin na mga bagay na ito ay panandalian lang. Lord, ang aking desire today is not your miracles, but you, Lord. You are my desire. You are my desire, Lord. Lord, I pray, ilagay mo uli sa aming spirit, yung kami ay magutom at muling mauhaw sa presensya mo. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah.